Hi po, magandang umaga po. Ako po si Erica Georgie Gadjao, 16 years old. Grade 9 na po this year. Kasi mula bata pa po ako, hindi ko na po nakita yung papa ko. So, bali po yung mama ko, naalagaan niya po ako hanggang grade 3 po ako. Tapos, iniwan niya po ako dito. Dito po sa lolo at lola ko, yung magulang po ng mama ko. Si nanay po 59, si tatay naman po 64. Yung nanay ko po sumasideline kung saan-saan. Minsan po sa paglalaba o kaya sa pagpaplansya. Yung tatay ko naman po dito lang sa bahay, sa gawaing bahay. Kasi po yung paa niya, hindi niya po matataling magalaw dahil po sa arthritis niya. Naglilinis po ako sa chapel kasi hindi naman po ganun tuloy-tuloy yung pasok po ni nanay. Yung sa chapel po kasi may sahod po doon na 350 po. Tapos hati po kami ng pinsan ko. Tapos ayun po, bibigay po namin dito para po sa pagkain. Wala naman po akong support na tatanggap sa mama at papa ko. So, pagpasukan po, parang ang hirap po kumpletuhin nung gamit ko. Minsan po, pasok po ako ng walang kain. Kaya, minsan po sa lesson, mahirap pong makasabay kasi yung sigmura ko po, tsaka yung utak ko nagsasabay. Kasi po, ang hapdi po ng sigmura ko pag pumapasok na walang kinakain. Parang ang hirap po makasabay. Hindi po mapasok yung mga lesson sa utak ko kasi po yung tiyan ko tunog na tunog. Pag may pasok po si nanay, nakakain po kami ng 2 beses kasi nag-iwan po siya ng pera kay tatay. Pero pag wala po, sa gabi na lang po kami kumakain. Tapos kapag gutom ka po, itutulog na lang para hindi mo maramdaman. Minsan po, pumapasok po ako ng walang kain. Tapos nung time po na hindi pa po ko, wala po kami sariling tubig. Nakikiigib lang po kami sa kapitbahay, ganun. Kaya minsan po, di rin po ako nakakaligo pag pumapasok kasi nga po wala po kami pambili ng tubig. Nung pumunta po ako kay Ninang Weng, sabi niya po, kapag mataas daw po yung grade ko, papasok niya daw po ako sa scholar. So, nung yung chance po na yun, hindi ko na po pinalampas kasi naisip ko po na makakatulong po talaga siya sa pamilya namin. So, yung ginawa ko po, nag-aral po ako ng mabuti. Tapos, pinakita ko po sa kalaninang wing yung grade ko. Tapos, yun nga po, nakapasok po ako. Nung dumating po yung ko, kumpleto po yung gamit ko. Hindi na po nangangapa yung nanay ko. Tapos, sa baon ko din po, hindi na rin po siya naman problema. So, parang may pagkain na po kami noon. May ko po na dumarating para magbigay ng konting allowance ko. Kaya hindi na po siya hirap na hirap. Hindi po tulad dati na tuwing may pasok po nangangapa po yung pamilya namin para sa pag-aaral. Fourth grading po, honors po ko. Ako po yung nangunguna sa klase po namin. Ito nga po yung sa second runner-up ko po sa spoken poetry ko po ng math. Representative po ako ng buong grade 8. Wow. Tapos yung pangalawa po, puro certificate ng perfect attendance kasi simula po first grading hindi po ako ma-absent. Hanggang ngayon po. Kasi po kailangan po ako sa room namin tsaka ayoko pong maiwan sa lesson. Mahirap po kasi pag feel ko po kapag isang absent lang, ang layo na po ng hahabulin ko na lesson. Kaya di po ako uma-absent kahit isang beses. Simula elementary po kung wala pong dahilan para umabsent sa akin. Yung elementary ko po parang wala na po yung mga awards ko kasi pag binabaha po sa amin na biglaan na aanod po Kaya yung iba ko pong award hindi ko na po makita. Kapag kahit sobrang hina niya lang po, may iba na po dito na hanggang paa. Pero kapag lumalakas po, maabot po siya dito. Imbis po na tuyo po yung sahig po namin, puro po basa, tapos ang baho po. Kasi po kapag kanal po yung neto, ilalim po neto So pag bumabaha po, umaangat po yung kanal, tapos kung ano-ano pong madudumi na lumalabas. Pati po dumi ng tao, nandiyan po lumalabas-labas po Dahil sa mga ganyan, sa mga baha-baha po. Kaya minsan po kapag lulusong ka po, para ka po magkakaroon ng sakit sa paa. Parang yung hirap po na daanan ko, ayun po yung naging way sa akin na dapat mas galingin ko pa sa pag-aaral para umangat sa buhay.
Ganun po, parang ginagawa ko na lang po siya ng inspirasyon para makapagtapos sa pag-aaral at umangat po yung pamilya namin. Ang edukasyon nga po ang pinakamahalaga na hindi mananakaw ng kahit sino. Kaya binibigay ko po talaga yung best ko para makapagtapos ng pag-aaral tapos para po makapasok sa honors. Ano nga, pumasok po ko sa Altar Server 2019 po pero hindi po natuloy. Tinuloy ko po siya noong 2021. Yung pagsiserve ko po na yun, ayun po yung parang nagiging daan na magpasalamat po ako sa mga biyaya. Tapos tuwing nagsiserve po ako, lagi ko pong pinagdadasal na sana hindi po ako matanggal sa ANCOP. Sana tuloy-tuloy po siya para hindi po mahirap mag-aral. Kasi sabi po nila, di ba, sa senior high daw po, tsaka sa college, marami daw po bayarin. So, iniisip ko po na hindi po namin kaya yun. Kaya lagi ko po pinagdadasal na bigyan ako ng katalinuhan. Tapos, ipagtuloy-tuloy po yung pagtulong po sa akin. Gusto ko po magpasalamat ng sobra at hindi ko po sasayangin yung opportunity na to. Sisigapin ko pong mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral para hindi naman po masayang yung tulong na binibigay niyo sa akin. At sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko na gusto pong magtapos ng pag-aaral pero gipit po sa pera. Kasi alam ko po yung pinagdaanan namin. Ang hirap po maging mahirap. Ibibigay ko po yung best ko ng buong buo para po maging proud po kayo sa akin. Gaya po ng ginagawa ng nakikita ko po sa inyo, mga titas at titos. Gusto ko rin pong tumulong sa mga kabataan kapag ako po ay nakapagtrabaho na para po yung blessing na nabigay sa akin ni God, mababalik ko po sa inyo. Kahit po tumanda po ko, hindi ko po kayo makakalimutan. Kasi po isa po kayo sa bumubuo ng pangarap ko. Isa po kayo sa nagpapagaan ng buhay ng pamilya namin. At kung malayo man ang bukas at mahaba man ang gabi, kailan may di ka bibitawan, haharapin ng sabay ang dilim at babangon ng muli. Kapit lang at huwag kang bibitiw.